having tattoos would describe you as you are and how you will be for the rest of your lifetime. And I think those who get tattooed is really brave enough to like express themselves, even though some of the society would like tell them na, oh, tattoo's bad for you. Lahat po kasi ng tattoo is may meaning para po sa amin, para po sa mga nakakaintindi. So madalas po inuhusgahan po yung mga kagaya namin may tattoo. Para may masabi lang silang sikat sila or astig sila. Kaya sila nagpapatato. Hindi po lahat ng may tato ay masasamang tao. It's self-expression. Hindi ko sila titignan na iba sa iba kasi I don't want to have a discrimination sa mga katulad nila. Para sa akin, ayoko din po. Kasama na sa lifestyle. Parang alahas yung mga tattoo ngayon. Having tattoos for me is a freedom of expression. It's a way for me to visually show to others that having art on your body is completely normal and valid in society. Ngayon mas open na, no? Ang mga tao sa pagpapatattoo. Ewan ko, pero meron pa rin bang kahit pa paano judgment? Meron pa rin. Talaga? Pero hindi katulad dati. Kasi dati talaga, pag nakita may tattoo ka, parang sinasabi, no future ka na eh. Pero ngayon, nabawasan yun. Nakikita nga, di ba? Sa mukha na nagpapatattoo ngayon. Dati, magkaroon ka lang ng isang visible na tattoo, parang tatakwil ka na ng pamilya mo eh. Pero nag-iba yun. Nabago namin yun. Kasi di ba may mga magulang, wag ka magpapatattoo. Pag ikaw umuwi dito, may tattoo. Di ba? May mga ganun dating magulang, di ba? Na ganun ba kayo ng mga magulang nyo? Sinabihan kayo ng tatay nyo, nanay nyo? Yung nagsisimula ako mag-tattoo, sinabihan sa akin, ano mapapala mo dyan? Tinanong ako. Eh, matigas ulo ko. Tinuli ko pa rin. Tapos di ba si Kuya Mike meron na siyang anak 3? Mm. So paano yung sa anak mo, pinayagan mo silang magkaroon ng tattoo? Ikaw ang nag-tattoo mismo sa kanila? Pinayagan ko sila, pero ang deal ko sa kanila, kailangan makagraduate muna sila ng college. Ayun, nakagraduate ng college yung dalawa. Kaya yun yung gift ko sa kanila, yung tattoo. Ikaw ang nag-tattoo. Ikaw, Kuya Alfred, yung mga... Actually, ang anak ko nga isa, yung pang-apat, lawyer na rin siya eh. Lawyer? Lawyer na siya. Wow. Patattoo siya, dalawang full dito. Oh. Ako mismo gumawa, ako mismo. Tsaka yung anak kong tattoo artist din. Anong gusto nyong matanggal na isipan ng mga tao sa tattoo bilang mga tattoo artists? Yun nga, yung stigma na ex-convict kapag may tattoo ka. Yung lagi nila sinasabi na tattoo, dumilan sa balat yan. Gusto namin talagang mawala na totally. Yan. May tanong ako for safety. Kasi paano kung halimbawa may sakit, ganyan, let's say yung HIV or yung AIDS, di ba napapasa yan? Blood. Yes. By blood. So, paano yung safety precautions ng pagpapatattoo? Kasi, di ba, needle yan, tapos pumapasok sa dugo. Number one, kung disposable lahat ng gamit, wala na yun. Single use per client. Tsaka kami sa association namin, Philippine Tattoo Arts Guild, dumaan kami lahat sa seminar conducted by Department of Health. So, very well-oriented yung mga artists pagdating sa safety tsaka responsible tattooing. Si Kuya Mike napatawag noong 1995 sa Senate. Ikwento mo yun. Kami yun. Kayo yun? Oh. Ano yung nangyari? Ba't kayo pinatawag sa Senate noong 1995? Para gusto lang nila ma-assure na safe yung ginagawa namin. Ano yun eh, marami, di ba? May embalmer, may... Inquiry for legislation. Ano ni Secretary Clavier. DOH. Yes, DOH. Kamusta yung experience na yun? Ano yung ginawa sa inyo sa Senate? Ano yung mga tinanong? Ayun, pinaliwanag lang kung paano namin masisiguro na safe yung ginagawa namin. Yan, napaliwanag namin sa kanila na maayos. Kaya, nag-okay din sila. Paano kayo pinatawag nun? Bakit? Anong meron nung time na yun? Yung safety measure ng, hindi lang tattoo eh. Tattoo may sa embalming, mga manicurista, lahat yung pinatawag yun. Pina-explain sa amin kung paano namin masasabi na safe yung ginagawa namin. Yun, isa-isa kaming tinanong nun. Nung 2018, life-changing year yun for you, Kuya Mike. Dahil? Nagkaroon ako ng brain tumor. Surgery ako ng brain surgery. Ayun, buti naka-recover. Kala ko nga, tapos na yung career ko nun. Paano mo nalaman na meron? Anong mga signs nun, symptoms na naramdaman Siguro mo? mga 4 years ko siyang ininda. Hindi ko alam na na brain tumor siya. More on vertigo. Nagkamali ako ng doktor na puntahan. Nagpupunta ako sa ENT. Tapos diagnose ako ng vertigo. Nagtataka ako nun. Binibigyan ako ng gamot pero hindi gumagaling. Tapos parang lumalala. Tapos dumating yung time na hindi na ako makalakad. Naging anxiety pa yon. Psychiatrist ako nagpupunta. Yung hindi pa rin ako magamot sa anxiety nun, nirefer ako sa neuro. Tapos yun, in-MRI ako. Nakita na meron akong brain mass.
Actually, ano na yun 4 centimeter na Kaya sabi sa akin, yung pagpunta ko sa neuro, hindi na ako pinauwi Sabi sa akin, kailangan ka na admit kasi etong week na to baka makomatos ka na. Oh, sabi. So, paano nakatulong yung tattoo industry? Yung nabalitaan nila yung nangyari sa akin, maraming gumawa ng yung for a cause, nagtulong-tulong sila. Gumawa ng fundraising kasi alam naman nila malaki gas na talagang dadaanan ko doon. Nagawa sila ng fundraising to help you. Ay, anong feeling nung nalaman mo yun? Yun nga, sabi ko parang, ano ba yung nagawa ko maganda at parang binabalik nila maganda. Parang inisip ko sa sarili ko na siguro maganda yung mga napakita ko sa kanila. Na binalik nila sa akin. The tattoo industry also saved your life, in a way. Masasabi mo yun, Kuya. Ikaw naman, Kuya Alfred, how did the tattoo industry change your life? Number one, financially, siyempre, materially, medyo nakatulong yung pagiging tattoo artist. Nakapagpatapos ka ng mga kids mo sa pag-aaral. Sa pagtatattoo. Yes. Grabe, no? 7 kids. 7 kids na pagtapos mo sa pagtatattoo. May mga professional, may lawyer. Diba, tas yung iniisip nila, wala kang future dyan, wala kang pupuntahan dyan. Kasi diba, lagi may ganong connection pag-tattoo, drugs, sex, alcohol, Rock and roll, rock and roll, criminal. Doon lahat ko connect yun. Oo, parang medyo Negative. ibang landas. Negative, oo. Kamusta nung pandemic? Kamusta yung tattoo industry nung pandemic? Wala, talagang zero. Maubos ang savings. Siyempre, hindi ka rin pwede talaga lumabas. Kahit gusto mong magtato, bawal Lalo na yung trabaho namin, close contact. Mahirap. So, for a while, nag-stop ang tattoo? Stop talaga. Kamusta ngayon, 2022? Yun, medyo unti-unti na nakaka-recover. Tuloy na naman yung dututan. Buhay na naman yung scene. Nakakabawi na siya. Yung dut-dutan, it's a community. Anyone is open to join. Of course, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo. Kasi International Tattoo Convention siya. Kasi di ba start nyo siya 2005, tapos ngayon, malaki na siyang event dito sa Philippines. Hindi lang Philippines, Asia. Asia, di ba? Yes, Ano yung oo. pakiramdam na kayo yung nag-pioneer ng ganun, tapos nag-grow na siya dito sa malaking community na, everyone's welcome, everyone wants to be a part of the tattoo world or tattoo industry. So, very proud, siyempre. Ngayon lang, di ko pinapalaki masyado yung ego. Kasi, may masamang epekto sa'yo. So ano ang mga ginagawa niyo dun sa dut-dutan? Number one, merong tattoo competition. Nagko-compete yung mga tattoo artists. Iba-ibang category ng tattoos. Tapos pangalawa, may music, may live band, tapos may mga dancers. Festival talaga siya. Maraming eksenang nangyayari doon. Kumbaga kung may music festival, ito tattoo festival talaga. Art and Music Festival. Maraming banda. Party and get Isang together. malaking party ng tattoo community. Ng lahat ng may mga tattoo. Sabi paano ko, yung mga walang tattoo? Pwede rin, silang welcome. pumunta Wala kami doon. discrimination. Pero parang feeling ko pag umalis ka dun sa dut-dutan party, ending mo nun, may tattoo ka na rin. Malamang. Kasi di ba, kung Oo. wala kang tattoo, tapos pupunta ka doon, parang may inspire, tatuan mo na nga Yung nga yung ako. kaibahan namin sa kanila, hindi kami nag-discriminate sa walang tattoo Sila welcome sila sa amin. Pero minsan iba nag-discriminate, hindi welcome yung may tattoo. Oo. Ayun ang kaibahan namin. Nakikita ko si Kia. Parang napapangiwi ka na. Kamusta? Kaya mo pa? Papunta ng kilikili yan. Grabe, paangat na yan. Sabi ng mukha niya. Nag-uusap kami pero yung mukha niya sa gilid. Kia, gusto mo yan. Gusto mo yan. Deeds. Oo, patapos na. Usually, ang session ng tattoo, gaano yan tumatagal? 1 hour. Yan. Like yan, yung sa kanya, patatapos na yan. Parang mabilis lang pag mga text. Yung kay Exercise. Paul, ang dali Saglit lang. lang yun. Ang dali lang ng tattoo Mas ni matagal Paul. pa yung Preparation. pag-prepare namin. Kasi ganun-ganun lang no? Alam nyo, babalik pa kami sa marami pang storya ng pagpapatattoo. Stay with us.